Ito na. Part 3. I am so excited to watch. Actually, kagagaling ko sa work po. Excited ako dito. Bata pa siya. Pero ang hindi niya alam ay may malaking pagpapagong magaganap sa kanyang buhay. Kasi di ba yung problema mo, yung maagang pag-aasawa? Okay, gusto lang namin sabihin sa iyo na kami naririto ay para tulungan ka, no? Yung agam-agam na baka matuloy yung pag-aasawa niyo po mga kabayan ay gusto lang namin sabihin sa iyo na inaayos na namin. Okay, kakausapin din namin yung papa mo, yung magulang mo kung ano yung gagawin natin. Okay, at nag-usap na rin, nakausap na namin. Ang una po namin ginawa ay kinausap namin ang mga dato. So, dato sa dato. Dahil para limang dato po yung kinausap namin. Dahil sa tribo, kailangan daraan ka talaga sa mga tawag yan, purok leader, dato. Oo, yun, may mga chieftain, may mga ganun po sila na kailangan hindi natin sila mabypass. So, yun yung procedure. So, ngayon, ang gagawin namin ay kung ano man yung hiling ng pamilya ng lalaki o nagastos, gagawin natin. Sa napag-usapan naman po ng mga dato, pwede naman na gawin, mababaliktad ngayon. Kung sila yung magbabayad, wala pong problema. Okay? So kasi ang gusto po namin dito ay masagip si Mylene na bata pa siya sa kanyang edad. Pero Mylene, ngayon, malakas na ba yung loob mo? Ha? Okay. So, kausapin muna natin yung tatay niya. Okay. O, nandito yung si tatay. Ano ang pangalan ni tatay? Sige, pangalan niyo, tay? Jerry. Jerry. Okay, tatay Jerry. Sige, upo po kayo. Upo. Okay. Tay, so okay na. At payag ka naman na po na ganun yung maging arrangement na hindi matutuloy yung pag-aasawa niya. So kami yung Ay, naku, patalastas. Kasi mga, okay, tayo kasi uncut tayo eh. Bayaran para dun sa, ano tawag dun? Sa vlog. Okay sa inyo? Okay. So ang malinaw po dito, hindi na muna siya mag-aasawa. Hindi sa Panginoon. Unahin natin yung pag-aaral po ni Mylene. Okay, ganito yun tayo. Si Mylene po, dahil napanood ng marami nating mga kabayan, gusto ko rin din pong ipaalam sa inyo na si Mylene ay may sumagot na ng kanyang pag-aaral. Ano dahil ni ako sa pagpa-eskwela ni Mylene? Madami sila. Daghan. Okay, ngayon, aayusin lang namin yung lahat po na gustong tumulong kay Mylene para sa kanyang pag-aaral. Mag-PM lang po ulit kayo sa amin, no? So, ayusin natin. Kasi, pwedeng, kung papayag po kayo, pwedeng ang mangyari po kay Mylene ay kukuhanin, pag-aaralin siya, titira siya sa maayos na tahanan, lahat ng mga pangailangan niya, hanggang makatapos siya ng kolehiyo. Babalik siya dito sa inyo na may dangal na at maayos na po yung buhay niya. Kanang gastuhon. Salamat yun. Ana imong kwanser. Salamat kayo. So okay po sa inyo yun? Pero okay lang din sa inyo na mapalayo si Mylene ng mga ilang panahon? Okay lang? Mga pila ka teacher. Mga pila Hanto ka. mahuman Ay, hanggang pero Pila ka hanggang nga bulan. kanus ang bulan masugdan. Bulan, panong bulan lang eh, mag-aaral nga, di mahabang pa. Closing sa kanya. Hulyo. So balik eskwela, kami na bahala mo pa-enroll. Kami na mo bahala sa ihang gastuson, yung ni-cellphone. mamimili lang po kayo. Halimbawa, dahil kung papayag kayo na kukuhanin siya nung mag-i-sponsor, ditira dun sa bahay niya para makakapag-aral siya, pwede naman siyang magbakasyon dito. Pwede naman yun. Dadalaw para madalaw kayo. At least makikita pa rin niya po kayo. Pero ang sigurado doon,
magkakaroon ng magandang future yung bata. Yes. Maon. Okay sa'yo, Tay? Okay lang, basta lang ang mag asawa sa iya, ako ko lang ikaw ko ng sablag ba para maayos lang dito. Ayos lang, kuha lang ang pera dito. Kung kay tatak sa kuha dito, iyang papa nga bali sa isa kakabaw nga ipangay sa kuha. Bali na mo atras ko sa maunang bagay. Kay mauna, salamat sa inyo ang atanggon yung pagtabang. Bahin kang mahilin nga yung ananing panahon nga nape yung ambisyon. Kay nagat ko pag-asawa unta ka mahilin ka tungod kay walang-wala ko kay para naunta ko'y pagkatabang pagkaon siya akong mga anak o akong anak maning eskwela o diya sa sentro 24. Manang naagat ko paasawa unta akong anak ba. So, ang ibig sabihin ni Sir Paul, napilitan siyang gawin yon na ipaasawa na lang ng maaga kasi walang-wala din siya at merong magpapakain sa anak niya. Okay. So, bubuhay. oo, kaya lang daw po nagawa ni Tat. Sa yun talaga kapag ang parents, kaya hanga talaga ako sa mga magulang na isasakripisyo nila ang kanilang what do you call this? I mean, sa pagmamahal nila sa kanilang mga anak, kagaya niyan, para lang makakain yung anak niya. Oh my gosh, naiiyak ako. Para lang makakain yung anak niya, sige mag-asawa ka lang, at least may magpapakain sa'yo. Kesa yung nandito ka sa piling namin na kung hindi kita kayang pag-aralin, hindi kita kayang pakainin. Kaya kung minsan, like, alam niyo yun, yung intindihan natin yung part ng pagiging parents ng nanay at tatay ni Mylene, because I'm pretty sure na hindi madali sa kanilang kalooban na paasawa na lang yung anak para lang hindi magutom yung anak. Naintindihan yun, yung ganon, yung parang nung una, parang sinasabi natin na ano ba naman itong mga to, nag-anak ng anak ng marami, yan kasi kakanak ng marami, hindi naman kayang buhayin. Mag-move on na po tayo doon. Gaya ng sinabi ko nung una, like sometimes the lack of education and information kaya nagkakaganyan. And then we have to see now, kaya nang sinasabi na ngayon, nagsasalita yung tatay na, you know what, parang nung mga first 2 episode, parang hindi ko naisip na ako'y magulang din. Na itong mga magulang ni Mylene na to, I'm pretty sure, hindi madali sa kanilang kalooban. Kaya nang sabi ng tatay niya na, kaya niya nagawang ipaasawa na lang niya anak, at least para masiguro na hindi siya magugutom na may kakainin siya. Kasi hindi naman niya kayang pag-aralin. Alam mo, pero itong nasa part 3 pa lang tayo, parang sa nakikita ko talaga naman na parang gusto rin naman talaga ng tatay na buhayin ng kanyang mga anak. Kaso nga lang talaga, sa hirap nga naman talaga ng buhay sa bundok. Yeah, wag po nating husgahan ng mga magulang ni Mylene. Isipin natin, magulang sila, kung magulang ka na nanonood, alam kong hindi mo gugustuhin na ipaasawa yung anak, pero at the end of the day, kung iisipin mo, wala ka ng pag-asa, ito na lang ang naisip mong pag-asa para makakain yung anak mo, siguro, sige, pag-asawa mo lang at least, para hindi magutom yung anak mo, di ba? No? Yung isipin niya ba? Pero kung titingnan natin, medyo sa panahon ngayon, medyo mali yung pag-iisip natin na gano'n. Na ang importante, kahit gaano kahirap ang buhay natin, basta sama-sama yung pamilya, Ano po? Okay. May tampo ka ba kay tatay? May tampo ka? Nagluod ba daw kasi mga papa?
Wala na. O nawala na yung tampo mo. Okay, kasi importante ngayon, naayos na natin. Okay, next step po namin gagawin, kakausapin pa natin sila dato, di ba? Oo. Okay, tapos kami na po makikipag-usap doon, babayaran na lang namin para maging okay na po yung ano, Side ng lalaki. side ng lalaki. Usapin sila. Mm. So, tuloy na ang iyong pangarap, basta magsikap ka lang. Okay? Okay, handa ka na bang malayo sa pamilya mo? Okay lang sa'yo na malayo ka? Nay, halika Nay. Oh. Okay. Ilang ba sa'yo na malalayo si Maylin para makapagpatuloy siya ng pag-aaral? Okay ra daw sa mga ate nga malayo si Maylin sa imo ka para makapadayon og eskwela. Okay lang po? Okay, kasi medyo matagal na panahon, pero ang sigurado doon, pagbalik niya, buo na yung pangarap niya. Po? Okay, may gusto ka bang sabihin sa mga magulang mo? Na daw kay istorya sa imong ginikanan din. Thank you pa para Salamat Kasi sir. kami mo, Maylin, na nanasir karon sa atong balay na maunay isip siguro matabang siya sa atong aduwi nga nata sa kawadon na nakita nato sila diri nga matabang siguro sila sa ato ubis ug wala ato sa nakita nato ang ato yang kuan na sigurado mo tabang siya sa ato. Ang imong ambisyon kinahanglan imong ambisyon ipadayon na may pangasas imuha akli na tabangan kang chair nga sa vlog kahusay kalinaw dagang salamat nga tabangan kang chair nga maunang obligasyon nga iyang tabangan kang chair tabangan ka siya nga sir maunang sa vlog dito dagang salamat sa imong ambisyon nga sigurado tumarani mo nga imong ambisyon nga Yeah. ambisyon mo pa pulis ka o asista nas imuha kay ako ubos ako pagkatawa ako inisulti kong pagkatawa imong papa wa ko'y grado di ko kakitag number o isay mga suwat niya mao na nadako ka agos imong papa nga ipadako ka kita eskwela ka mao na tutukin nimo ang gusto nako nimo nga didto ta sa mayong pagpuyo nako nakasiporta sa ko Yeah. nangayo kini mo pasaylo nga kabuhat nako nga buya unta ka nga tungod kay wala ko na ako'y imong papa kay para nga naunta ko'y katabang nga pag dumala pag sipurtas imong mga manghod nga isip na imong nabana og ta nga dumahal pero bata atong anak mahal gyud nato Salamat pa. na ang imong ambisyon na naunsa imong ambisyon tumana Maylin tumana It's really tough. Like, atong balay mausap na sa atong balay agi sa imong pagsipot sa imong anak ina kunang ato mga bongbong mga ato bisa mga sin mga sa kuan bongbong nato sa mga sako maunang dako kayong pasalamat lang yung anak imong problema bali imong ambisyon anak siguro makatabang kasi mo sa kanyang maunang anak kayo kayo halos sabi ng among tinaon panghapon mo tamahan paninod to sabi nga tungod kay wala ta siguro diya lang siguro tabi ikuan sa ganoon maure atong padagalan siguro maure atong kakuanan kay ubos
Ito yung, ito yung talagang hirap din ng mga magulang ni Mylene. Alam niyo yon na parang kasi yung mga naunang episode 1 and 2, parang nakikita lang natin si Mylene na ano ba yan, pinag-asawa na. Pero ngayon nakita natin yung side ng tatay. Kung ano talaga yung sa looban ng tatay, no? At itong part 3 na to, dito ko naisip na, o nga pala, nakalimutan ko na magulang pala tong mga to. At magulang din ako. I'm also a parent. So, mga parents tong mga to, and I'm pretty sure na gaya ng mga regular na mga magulang, ayaw nila na mapunta sa masama kanilang anak. At so, talagang kita mo yung hirap din siguro ng kalooban ng mga magulang na to na ipakasal ang kanilang anak. It's just that they don't have a choice. They have no choice. Ito yung talaga yung nakita kong wala silang ibang choice. But para mabuhay ang kanilang anak, ipag-aasawan lang. Kaya, yung pagdating ni Sir Paul o ng Pugong Biyahero sa buhay ng mag-anak na to, talagang yun yung nagkaroon ng pag-asa yung buhay ng kanilang anak. At makita mo dun sa tatay yung grabe yung niya, yung lumabas na yung sa looban niya na ang pagsuporta niya sa anak niya, ang pagpapasalamat niya at may ambisyon ng anak. At yun yung ang nakita ko rin dito kay Mylene kung bakit din siya pinursu na tulungan ni Sir Paul, ay dahil yung nandun yung ambisyon nitong batang ito, ni Mylene, na gusto niya talaga makapag-aral, makapagtapos. Kaya, sa mga nag-bash o sa mga may masamang iniisip sa mga magulang ni Mylene, sa mga hindi pa nakapanood nito, kagaya ko, wag. Kasi, magulang din siya, magulang din sila. It's just that they have no choice. Wala talaga. Wala talaga. Sa hirap ng buhay, wala talaga silang ibang choice kung hindi pag-aasawahin para lang hindi magutom ang kanilang anak. Forward natin to. Sa wakas, ay nabago rin ang desisyon at nagawa natin ang ating misyon. Isang napakagandang balita at isang napakagandang ginawa ni Tata Jerry bilang ama ni Mylene. Happy Father's Day, Tata Jerry. Ngayon, Kinakailangan mo daw ng matutupad na rin ng batang si Mylene. Kinakailangan mo daw ng mag-vitamin D. Tapos, huwag ka na raw kumain ng asukal kasi tumaas na yung A1C mo. Okay. Ibig sabihin, diabetes ka na. Oh. Mamaya, mag-i-injection ka na. Gusto mo? Huy. Kaya dapat bumalik ka ulit na maglakad-lakad. Yun ang Okay. sabi ng doktor. 150 minutes a week. Okay. Alright, go. So, yun po at pasensya na kayo ha kung naabala namin kayo. Pero ito pong ginawa namin ay mission para maisalba namin si Mylene. Pasensya na kayo doon sa ginawa namin. At alam ko din na ginawa mo lang yung part mo bilang ama na alam kong hindi mo na kaya silang suportahan. Pero again ha tay, unahin palagi ang pamilya ha. Isipin sa puso yung kapakanan ng pamilya. Ha? And that's what he did. He At thought, alam ko mayroon pa kayong maliliit na anak. ayun ang inakala niya na pag-asa at ay ang pag-asawahin na lang ang anak niya.
Yun ang nakita niya na only way para hindi magutom ang anak niya. Siyempre, again, because of lack of education of the parents, dahil kulang sa kaalaman, kulang sa pinag-aralan, at kulang ng option. Yung talaga yung option wala na talaga ibang option Kaya as much as he wants to keep his family together, there's no option. Yun din ang gusto ni Maylin, no? Na huwag mangyayari sa mga kapatid niya yung pinagdaanan niya ngayon. Kaya magsisikap siya para mapag-aral niya yung maliliit pa niya mga kapatid. Tayo ha? Oh, congratulations. Ha? Mababago na yung buhay mo paunti-unti. At sa tulong mo, ikaw yung magdadala ng tagumpay para sa mga kapatid mo at sa pamilya mo. Para hindi habang buhay, ganito yung buhay ninyo. Tingnan nyo yung bahay nila, puro trapal ng mga sako. May sin man, pero napakanipis ng sin. Pero pumapasok pa din yung tubig dito. Ano yung pangarap mo dito sa bahay nyo, Maylin? Gusto na ko nga mausab. Gusto na ko nga dili na ani among balay. Di na mo pamaminti mabasa. Matagtulog na mo. Oh. At palagay ko ay maayos na natin to. So, sasabi ko na mission accomplished ulit tayo ng team. So, again, congratulations sa iyo ha. At bago kami umalis, magpapasalamat lang ko sa lahat ng mga nanood at nag-share po ng video. At huwag niyo pong kalimutan i-share po ulit yung video na yon. At sa tulong niyo po, natutulungan niyo kami na mapansin si Maylin. At tulungan niyo po kami i-like yung video niya, yung picture niya. Malay niyo maging artista siya. No? At isang katutubo na mula sa lahi ng mga lumad yung mag-aangat ng antas ng pamumuhay ng mga katutubo. Ano? Ito, may gusto maging artista? O, artista ka na. Okay, True. 3 million nanonood. 6,000 to. Galing to kay kumari naming tunay sa Japan. Kay Mari ko. I love you at thank you. Yung pa-birthday mo, salamat din. At nabibigay ko to kay Maylin sa pamilya niya. Ito, mga 6,000 to. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, 6,000. Oh. Salamat. Thank you din ha. Ang problema sir kay ang birthday ni Maylin karon June 25. Ano ba ang ginasagot mo? Birthday ni Maylin. Birthday? June 25. Ngayon, ito yung tipag ang birthday niya? Mauning, wala na. June. Ngayong June. June. 2 days ago. Tipag ang birthday mo. Ilang taon ka? 40? 15. 15 na. Oh, walang problema. Anong wish mo sa birthday mo? Walang matanggap namin sir. Ha? Walang matanggap namin. Walang handa? Handa. Okay. Sige daw. O, anong wish mo ngayong birthday mo? Sa gusto ni mo karon sa imong birthday nga mabot. Naman din daw cake. Sir, Cake? cake daw. Sige. At dahil Patapuling daw. patarpulin. O sige, dahil birthday ko din ngayon. Birthday ko, yung birthday ko na ihahanda ko, ibibigay ko na lang sa iyo. Look at that. Tuwang-tuwa na yung nanay. Nakita mo yung mukha. Kita niyo yung ano? Oo, June 18. Yung part pa lang na ito nakita mo yung ang laki ng niliwanag ng mukha ng parents ni ni Maylin. At yung nanay talagang biglang lumiwanag yung mukha Kaya talagang ayaw din nila ni pagpasawang anak talaga. Talagang no choice lang talaga. Yung ihahanda ko, ibibigay ko na lang para sa iyo. Hindi ako maghahanda kasi dito na tayo maghahanda. Dito tayo magkakain. Dito kayo makikain ha. O sige, yay! Labis ang kanilang kasiyahan. Isang munting hiling na ating tutuparin. They have like beautiful faces silang mag-anak
nung nagbe-birthday ba yung mga anak mo, ano yung ano tayo? Wala kayong handa? Mayroon mahanda pero kahit kunti lang. Sa man kasagaran. Manok lang nga kanang lumad nga manok. Damay. Bisaya. Oh, Tapos, nga usay nga duhara ka kilo bugas. okay na. Di na. Okay, hindi pa nagka-cake. Wala kini karon kay ang gusto niya unta magbibis siya nga tungod kay nanay nakakuha na ispilahan katingali paralan kanang cake untang kuha niya Cake lang ang Okay, lang pala eh. O sige, red ribbon, Goldilocks, Contis, baka naman. O, sinabi ko kayo lahat. O, sige, mag-birthday ka ngayon June 25. Hindi natin kakalimutan yan. Parang di matutuloy yung pag-alis ko. Okay. Kailangan mag-birthday ka. Dahil birthday ko, magkaman kami ng birthday, no? Sige. Tuloy natin ang birthday mo, no? Hiling niya ay Hiling niya. at Okay. tarpaulin. Ganun lang. Sige. Hatarpon Dahil, bilhan pa natin siya ng maayos na damit. O, nandyan yung beautician namin. May photoshoot lahat. Ha? pero niya magtrapuling sa wa tayo makain dire. Wa tayo bigas. O, sige na. Kami na. Kami na may sagot nung sagot na namin yung birthday mo, ha? Kasi maraming nagtatanong po kung bakit ganito kaganda si Maylene. Si Nanay Mistisa, lapit mo sa Mistisa siya, mukha siyang Hapon. Ang puno dulo po talaga ng lahat kung bakit sila nagkaganyan. Puro lumad sila sa una. Pero ito po yung kanilang lolo. So, ito, sa tingin ko pa lang kay lolo, mukha na talaga siyang Hapon, may lahi. So, nalahian po kayo ng Hapon? Naliwatan daw mo hapon. Sa unang panahon? Oo, sa unang panahon, liwat mo sa ako. Yung magulang nyo, na, kayo, Tatay niya yung siguro tatay hapon. nyo, Ang imuhang amahan, Hapon? Lumad. 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 pero ito mga kaliwat pag hindi niya ito yung mga hapon. Okay. Kaya po nagkaganto. Kasi, tinan nyo to, tinan nyo yan, wala siyang make-up. Natural sa kanya yan. Na, si nanay po, ganyan din kayo maganda nung araw? Mahalata eh. Kaya yung eyebrow niya na lang. Siguro. Si tatay makaproven. Buo ba ang ipin nyo? Ilang taon na? Pila mo edad? 30? Sabi ko na, yung bata pa. Matanda pa ako dito. Oh my gosh! Magkaedad kami ni Kuya, 30 years. So, anak. 33 lang siya, but look at her. Like, oh, shoot. Okay, kaya napakaganda niya, oh. Ito, anak mo to, Kuya? Ito, alika magso. Alika. Ito, ano siya? Alika. Maning kinakuha ni Maylin. Sunod. Alika magso, alika. Ikaw yung kasunod. Ito yung kasunod. Tingnan mo, gwapo din siya, oh. Tingnan mo yung mukha niya. Harap ka man, so. Harap ka. Oh. Tingnan mo yung Yeah. mukha mo naman sa... Yung kulay niya, nakuha ni tatay. Pero yung yung eyebrow nila, grabe, plakadong-plakado. Laki, oh, yung bata. Para silang ginawa yung eyebrow. Gaganda ng kanilang mukha, oh. Magkasing na. Oh. Sige, uwi na kami, ha. May birthday ang magaganap sa June 25. Oh. Mga hilig 25. Pogi niya, oh. Okay, sige. Marami pong salamat sa inyong muli mga kababayan. Thank you. God bless us sa inyong lahat. Bye-bye po. Ayun. So, oh my God, I'm so excited pa mapanood ang part 4. Kaya lang, magpapahinga muna ako kasi galing ako ng 12-hour shift sana kaso lang naging 15 hours ako at work. So, maraming salamat sa inyong pagtutok sa aking reaction videos. Sana po subscribe my channel, pwede rin po pakishare, pakilike, mag-comment po. Iniisip ko na po na ang unang sasahurin ko sa YouTube ay gusto kong ibigay kay Sir Paul sa kanyang project idagdag. So, konti lang naman kasi kukunti lang naman ang subscribers ko, no? Wala pang 10,000 na subscribers. Pero pag tuloy-tuloy niyo pong panonoorin ng aking mga reaction videos, ang aking mga videos,
The moment na $100 dapat kasi ang minimum para bayaran ako ng youth or ibigay na yung bayad. So, malapit na, konting kembot na lang. At kapag mangyari po yon is, bibigay ko yung kikitain ng aking YouTube, the first YouTube sahod ay ibibigay ko sa project ni Sir Paul. Na kahit, alam nyo naman, kahit maliit, yung maliit naman is may pambutal, di ba? So, maraming salamat ha sa continue watching. Please continue watching. Please subscribe. And kita-kits tayo sa part 4. Like, I'm so excited about this incoming part 4. So, thank you po. Bye-bye.